Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! I'm Carlo. I was 22 years old, working student nang makilala ko siya. Itago na lang natin siya sa pangalan na Drix. 27 na si Drix and 5 years ang gap namin na dalawa. Isang ordinaryong araw, pauwi ako galing work, antok at gutom, tapos may biglang nag-chat habang nakahiga na ako sa kama. Hi, sabi nung nag-chat. Hindi ko siya kilala pero syempre. Chismoso ako konti. I checked his profile. Drix ang name niya. Isa siyang nurse base sa mga post niya and picture sa Facebook account niya. Wala naman ako masyadong nakita. Hindi siya pala post sa Facebook. Pero sa totoo lang, hindi siya photogenetic. Hindi siya gwapo. Mukha siyang matanda na. Hindi siya pang head turner sa pictures. Yung tipong hindi mo ilalike sa first scroll kapag nakita mo yung picture niya. Kaya nung una, hindi ko siya sineryoso. Seen ko lang ang chat niya. Saka wala naman ako balak makipag-chat sa kanya. Pero makulit siya in a sweet way. Hindi bastos at hindi boring. May sense kausap. Kaya ayun, na-curious ako at unti-unti na ako nag-reply sa kanya at nakipag-usap. Minsan gusto niya makipag-video call sa akin pero ayaw ko. Sabi ko chat na lang muna kami. Nung una talaga hindi ko siya type. Parang ginagawa ko lang siyang pampalipas oras kasi siya yung laging nandyan kapag kailangan ko ng kausap. Gustong-gusto na niya ako ma-meet sa personal pero marami akong dahilan. Kesyo busy ako sa work at school or pagod na. Pero iniintindi naman niya ako. Hindi naman siya nagpupumilit. Hanggang sa isang araw, nag-decide na ako makipagkita sa kanya. Pumunta ako sa meeting place namin. Magkikita kami sa SM Santa Mesa dahil mas malapit ako doon. Nag-chat-chat siya sa akin at tinatanong kung nasaan na daw ako kasi isang oras na akong late sa usapan namin. Hindi niya alam na kanina pa ako nandun. Nakatayo lang ako sa gilid. Nag-iisip ako kung tutuloy ba ako nakitain siya. Kasi first time ko din makikipag-meet. Pero tumuloy na lang ako. Nung pagpasok ko sa loob ng SM, nakita ko agad siya. Habang naglalakad ako palapit sa kanya, mas lalong lumilinaw ang mukha niya at nagulat ako. Ang gwapo pala niya sa personal. Sobrang gwapo. Para siyang artista. Ang puti niya at sobrang kinis ng muka. Parang wala kang makikitang kahit anong force or stress sa mukha niya. Mas mukha pa akong haggard. Napaka-manly din niya. Yung tindig pa lang, ulam na. Yung boses, malalim pero comforting. Sobrang opposite ng profile niya sa Facebook. Parang ibang tao yung kaharap ko. May mga tao talagang hindi photogenetic pero sa personal. Sasampalin ka ng kagandahan at kagwapuhan nila. Hoy, kanina ka patahimik dyan, sabi ni Drix habang hinihintay namin yung order namin na pagkain. Tahimik ako kasi hindi ko alam kung paano ko siya i-approach. Bukod sa sobrang gwapo niya, sobra rin ang aura niyang classy. Parang mamahalin siya sa lahat ng paraan. Mula sa pananamit, sa ngiti, hanggang sa paraan ng kanyang pakikipag-usap. Sorry, pagod lang sa work. Sabi ko. Kahit ang totoo, hindi ko lang talaga alam kung anong sasabihin ko. Tahimik lang kami habang kumakain. Pagkatapos naming kumain, nag-bill out na kami. Naisip ko, shit. Mauubos na yung allowance ko sa ambag. Inabot ko sa kanya yung ambag ko nung dumating na yung bill, pero ibinalik niya agad sa akin. Pilit ko man ibigay. Ayaw talaga niya kunin kaya wala na akong nagawa. Naglakad kami palabas ng SM Santa Mesa. Plano lang namin ay kumain at pagkatapos ay umuwi na. Hinatid niya ako sa sakayan ng mga sasakyan pero bigla nagbago ang isip ko. Sabi ko, may gusto pa akong puntahan. Hinila ko siya at naglakad kami hanggang makarating sa mga motel malapit sa Vima pa. Anong gagawin natin dito? Tanong niya. Halatang nag-aalinlangan siya. I just want to have a private moment with you. Sagot ko.
Sobrang attracted ako sa kanya at hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Gusto ko makabembangan siya. Sa una, ayaw pa niyang pumasok pero napilit ko rin siya kahit bahagya akong natatakot sa magiging resulta. Tumagal kami ng 5 oras sa motel at oo, meron nangyari sa amin na dalawa. Ako lahat ang nagpumilit na may mangyari. Ayaw niya pang pumayag pero mapilit talaga ako hanggang sa pinatulan din niya ako. At doon na nagsimula ang lahat sa amin. Sobrang bait ni Drix. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa katulad ko. Lagi akong pagod. Laging gipit. Laging nasa alanganin na sitwasyon sa buhay pero siya, naging takbuhan ko at sandalan. Palagi niya akong sinasalo. Naging support system ko siya. Hanggang sa minahal ko na siya at naging magjowa kaming dalawa. Minahal ko siya hindi dahil sa mga ginagawa niya sa akin. Minahal ko siya kasi pinaramdam niya sa akin yung feeling na hindi ko naramdaman sa iba. Pinaramdam niya yung pagmamahal na kahit kailan ay hindi ko pa naransan. Hindi ko alam kung tama ba na pinatulang ko si Drix kasi nahihirapan ako, hindi kami magka-level. Stable na siya sa career niya. Stable din siya financially. Maayos ang buhay. Nahihirapan ako kasi hindi ko alam kung paano ko susuklian yung mga binibigay at ginagawa niya. Isa lang akong hamak na estudyante. Isang kahid, isang tuka. Naaya ko naman si Drix na kumain sa labas at bigyan siya ng regalo pero kailangan ko, pag-ipunan, bawat sentimo na gagastusin ko dahil sakto lang yung sweldo ko para sa akin at sa mga gastos ko sa school or madalas kulang pa. Every weekend, gagala kami. Isasama niya ako sa mga resto na hindi ko pa napupuntahan at nakakainan. Hindi yung karinderya na nakasanayan ko. Mga lugar na sa presyo pa lang ng inumin at pagkain, kaya ko nang mabuhay ng 1 linggo dahil sa mahal. Minsan, yung bill, equivalent na ng 1 buwan ko na allowance. Pero wala siyang pake basta ako ang kasama niya. Basta ako ang masaya pero palagi akong may guilt. Hindi ko kayang tumbasan lahat ng binibigay niya. Pero hindi niya pinaramdam na kulang ako. Sa kanya. Tapat ako. Sa kanya. Mahalaga ako. Kahit pagod siya sa duty. Tatawag siya para lang kamustahin ako. Bibigyan niya ako ng pang-load, pamasahe, pangkain, at pang-tuition. Hindi niya ako tinulungan dahil may kapalit. Tinulungan niya ako kasi gusto niya akong makitang umangat. I made a promise to myself na pag nag-graduate na ako at nagkaroon ako ng maayos na trabaho, dadalhin ko din siya sa mga mamahalin na lugar. Magtra-travel kami sa iba't ibang bansa. Bibiling ko lahat ng gusto niya. Nagsipag akong mag-aral at pagbutihan lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Para sa future namin. Hanggang isang gabi habang sabay kaming naglalakad pa uwi, bigla siyang tumigil sa paglalakad. Hindi siya nagsasalita. Ramdam ko agad na mayroon problema tapos nagsalita siya. May sasabihin ako. Sabi niya. Hinawakan ko yung kamay niya. Hindi ko alam pero parang bigla ako kinabahan sa kung ano man ang sasabihin niya. Ano yon? Tanong ko. Na-approve na yung application ko sa Canada. Sagot niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alam kong matagal na niyang pangarap yon. Ilang beses na niyang sinabi sa akin kahit noon pa man. Gusto niya mag-abroad. Gusto niyang magbigay ng mas magandang buhay sa pamilya niya. Gusto niyang maabot lahat ng pangarap niya. So, kailan ka aalis? Tanong ko. Pinipilit ko pakalmahin ang sarili ko. Next month na. Sagot niyan tapos napatingin siya sa akin. Kita ko yung luha sa mga mata niya tapos nagsalita ulit siya. Carlo, we need to break up. Sabi niya. Hindi ako makahinga sa sinabi niya. Para akong nawalan ng boses at hangin. Nasasaktan ako. Ayoko, hindi kita kayang mawala. Saka pwede naman tayong LDR. Kakayanin ko. Kaya kong maghintay. Kahit gaano pa katagal para sa'yo. Sabi ko tapos niyakap ko siya ng mahigpit. Tapos umiyak na ako ng umiyak. Tumingin ako sa mukha niya tapos hinawakan ko ito at nagsalita ulit ako. Hindi mo naman kailangan mamili. Pwede tayong sabay sa pangarap mo. Susuportahan kita. Hihintayin kita hanggang sa makabalik ka.
Sabi ko, hindi ganun kadali yun. Gusto ko muna mag-focus. Mahirap ang buhay sa abroad. Iba ang environment. Ayaw ko na habang nilalabanan ko ang homesickness at pagod. Dadagdagan ko pa ng takot na baka masaktan kita habang malayo ako. Mahal kita, Carlo. Pero mahal ko din ang pangarap ko. Importante din sa akin ang pangarap ko. May mga bagay na hindi pwedeng sabay. At sa pagkakataon na ito, kailangan ko piliin ang sarili ko. Kailangan ko piliin ang mga pangarap ko. Ayaw ko na meron akong pagsisihan. Hindi na ako bata, Carlo. Tumatanda na ako. Ikaw bata ka pa. Marami pang magagandang bagay ang pwedeng mangyari sa'yo. I love you so much and ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kung bibigyan tayo ng chance ng tadhana ulit, ikaw at ikaw ang pipiliin ko. Sagot niya tapos umiyak na siya ng umiyak at niyakap niya ako. Nag-iyakan na kaming dalawa. Ang dami kong masasakit na pinagdaanan sa buhay. Lahat iniwan na ako. Gusto ko na lang mawala sa mundo. Nung dumating si Drix sa buhay ko, he gave me hope. Binago niya ang buhay ko. Naging support system ko siya. Si Drix lang ang meron ako. At doon ko na-realized, hindi lahat ng paghihiwalay ay dahil hindi na nila mahal ang isa't isa kundi minsan hindi sapat ang pagmamahal lang. Importante din ang pangarap. Yung tipong okay naman kayo. Mahal ninyo ang isa't isa pero kailangan tapusin dahil sa pangarap na hinahabol. Nung lumipad pa Canada si Drix, sobrang nadurog ang puso ko. Sobrang na-depress ako. Nawalan na ako ng gana sa lahat. Ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Hindi ko alam kung makaka-move on pa ba ako. But I kept going kahit punong-puno ng sakit ang puso ko. Hanggang sa nakatapos ako ng pag-aaral. At nagkaroon ng maayos na trabaho. Gusto ko kapag nagkita ulit kami ni Drix, successful na ako. I want him to be proud of me. Gusto ko pa rin lahat ng promise ko na gagawin ko sa kanya kapag naging successful na ako. Mag-travel kami. Kakain sa mamahalin. Bibiling ko din lahat ng gusto niya. Umaasa ako na balang araw magkikita kami ulit. Pero isang araw, nabalitaan ko na. Kinasal na pala siya at meron ng pamilya sa Canada. Sobrang sakit. Nasaktan na naman ako ng 2 beses sa nalaman ko. Pero masaya ako para sa kanya. Nagpapasalamat ako na nakilala ko siya. I will never forget him. He wasn't just a chapter in my story. He was the moment I started believing that better days were possible. At a time when life felt too heavy and everything seemed uncertain, he gave me a reason to keep going. And that kind of hope is not something you easily forget, no matter how much time passes. I will always remember the way he made me feel seen, like I mattered in a world where I often felt invisible. The way he listened, the way he understood, even in the quiet moments when words were unnecessary. He gave me hope, and that changed everything. Even if our paths eventually went in different directions, the feeling he awakened in me will always stay. Because sometimes, a person doesn't just enter your life. They change the way you see it forever. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.